Ayun po, Tutor Ryan. Magandang hapon po, Tutor Ryan. Ayun, isang magandang hapon po sa lahat ng ating mga estudyante o mga mag-aaral mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, at nandito na nga tayo sa ikalimang linggo ng ating online tutorial sa Filipino 9. Tutor Eric, kumusta? Ayun po, magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga mag-aaral po ng ikasyam na baitang sa buong Pilipinas. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami ni Tutor Ryan para magbigay ng isang kapanapanabik na session sa pagkatuto po sa asignaturang Pilipino ngayong araw po ng Miyerkules. Tuwing araw po yun ng Miyerkules, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Tutor Ryan? Tumpak, Tutor Eric. At syempre, kami po ang lagi niyong makakasama sa Filipino 9. Ako si Tutor Ryan mula sa SDO Camarines Sur. At bago tayo magpatuloy, nais muna, Tutor Eric, batiin ang aking mga kaguro mula sa SDO Camarines Sur sa panguna ng aming masipag at magaling na Superintendent, Ma'am Loida Enidea. At syempre pa sa aking principal ng Del Gallego National High School, Ma'am Lourdes Sevilla, at ang aking mga kapwa-guro sa paaralang yon. Tutor Eric. Ayun po, lulubusin ko din po ang pagkakataong ito para batiin ang aming Schools Division Superintendent ng SDO Caloocan. Walang iba po kundi si Dr. Nerissa L. Losaria. Yes. Sa aming mahal na punong guro po ng Bagumbong High School, si Ginoong Noel G. Kibuyin, at ang aming puno ng Kagawaran Pilipino, si Ginang Emma Pastrana. Lahat po ng kaguruan ng Bagumbong High School at gayon din po sa St. Michael Academy of Valenzuela. Magandang hapon po sa inyong lahat sa mga mag-aaral at sa mga guro ng St. Michael Academy of Valenzuela. At syempre pa, Tutor Eric, napaka-espesyal ng araw na ito sapagkat meron tayong kakasama sa ating Quarter 2 Week 5 episode na pinamagatan nga na Itulay Mini-Me ngayong araw na ito, Tutor Eric. So hahayaan kong ikaw ang magpakilala sa iyong sariling mini-me, Tutor Eric. Ayun po, medyo madaya si Tutor Ryan dito. Dapat meron din siyang mini-me. Sayang eh. Dapat makikita nyo kung papaano yung younger version ni Tutor Ryan na isang magaling na tutor sa asignaturang Pilipino. Sayang. Ayan, dito po sa ating programa ngayong ikalimang linggo ng ikalawang markahan, ito po ay Itulay Mini-Me na nagsimula po noong ika-13 ng Disyembre at magtatapos po ito ng ika-17 ng Disyembre ngayong taon. Ito po ay Republic Act 8296 na an act of declaring every second Sunday of December, at ngayon po yon as the National Children's Broadcasting Day. Ayan, bibigyan natin ng pagkakataon yung mga mag-aaral at yung mga estudyante natin para sila naman yung maging tutor at maibahagi ang kanilang nalalaman sa iba't ibang asignatura, Tutor Ryan, di ba? Hindi lang palaging tayo. Ayan. Yes. Oo, kaya nga sinasabi nating napaka-espesyal na araw na ito sapagkat meron tayong makakasama na younger version ni Tutor Eric. Ako kasi medyo hindi ako nakahanap ng aking kamini sa sobrang busy. Anyway, alam ko ng ating... Yes po, Tutor Eric. Alam ko kung bakit hindi ka nakahanap ng younger version mo kasi ikaw na yung younger version ng sarili mo. Talaga naman. Ako na pala yun. Oo. Bata pa eh, kaya wala na tayong mahanap. Yes, of course. At syempre yung nakita natin o yung nakuha nating mini-me version ay magre-representa o kakatawan na sa atin pareho, Tutor Eric. At syempre alam kong proud na proud ka dyan. Na ensayo ni Tutor Eric, hindi ako nagkakamali. Tutor Ryan, wag na nating patagalin kasi baka nananabik na rin yung bata na makasama tayo ngayon sa ating session ng Itulay Filipino Grade 9. Magkamukha ba kami? Ayan, walang iba,
I-welcome po natin, Tutor Ryan, si Charles Denmark A. Pantalita, aka Erickson de la Peña ng St. Michael Academy of Valenzuela. Talaga namang ngiti pa lang parehas na kami, Tutor Ryan. Ang mini-mini Tutor Eric. Ayan. Magandang hapon sa'yo, Charles. Isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating ngayon po ay araw na naman ng Miyerkules. Samahan niyo ako sa isa na namang kapanapanabik na oras ng pagkatuto sa asignaturang Filipino. Ako po si Charles Denmark Pantalita mula sa St. Michael Academy of Valenzuela, ang mini-me ni Tutor Eric. Tutor Ryan, labas na tayo. Grabe. Talaga naman. Paalam muna. So ibibigay namin sa iyo ang mini-me ni Tutor Eric. Good luck. Pero Tutor Ryan, iba pa rin yung presensya mo. Promise. Iba pa rin yung nandito si Tutor Ryan. Ayan. Iba pa rin talaga. Ayan. So maraming salamat sa iyo, Charles, sa isang engrande at masiglang welcome. Ayan. Magandang hapon rin sa iyo. Ayan. Tutor Ryan, nandito po tayo ngayon sa ikalimang linggo ng quarter 2. Napakabilis po talaga ng ating panahon at oras. Ngayon po, ang pag-aaralan naman po natin ngayon, Tutor Ryan, ay tungkol sa politikang Asyano pa rin, pero maikling kwento na. Ibang akdang pampanitikan na tayo ngayon, Tutor Tama, Ryan. Tutor Eric. At tulad nga ng nasabi ni Tutor Eric, talagang napakabilis ng panahon sapagkat tayo ay nasa ikalimang linggo na at matatapos na ang ating taong kasalukuyan 2021. Kaya maligayang bagong taon sa inyo at syempre Merry Christmas din. Maligayang Pasko sa lahat ng ating mga cuties at sa iyo, Tutor Eric. Ayan. Opo. Ano nga tawag natin sa kanila, Charles? Doon sa mga sige. Ang tawag natin sa mga nanonood ng ating mga programa ay Lodi. Ayan, Lodi daw, Tutor Ryan. Ano lagi natin tinatawag? Yan. Dahil matagumpay na naman nilang naisakatuparan ang mga gawaing kaugnay ng ating ika-4 na aralin ngayong ikalawang quarter. Ayan. Talagang Lodi po ang tawag natin sa kanila, Tutor Ryan. Lodi naman talaga. Siguro, Tutor Ryan, pabayaan na natin yung bata dito. Ano ba yung mga dapat natin? Kaya ni Charles. Sige, ano ba yung mga dapat natin matutuhan ngayong araw na ito, Charles? Bigyan mo naman kami ng isang bagsak dyan. Sa pagtatapos ng sesyon na ito, inaasahan na susuri ang maikling kwento batay sa estilo ng pagsisimula, pagpapadaloy at pagwawakas ng napakinggang salaysay. Pangalawa, nahihinuna ang kulturang nakapaloob sa binasang kwento na may katutubong kulay. Pangatlo, nabibigyang kahulugan ang mga imahe at simbolo sa kwento. Ayun, maraming salamat, Charles, sa isang masiglang pagbasa ng ating mga tatalakayin o dapat nating matutuhan ngayong araw ng Miyerkules. Ayan. At sino naman, Charles, ang dapat nating pasalamatan para sa ating sanggunian ngayong araw? Ang SDO Coronadal City. Ayun, maraming salamat SDO Coronadal City para sa sanggunian natin ngayong araw. Ayan. Sabi nga ni Charles kanina, ang tawag natin sa mga kasalukuyang nakikinig at nanonood sa atin ngayong araw ay mga Lodi. Pero hindi na natin siguro kailangan tanungin sila kung handa na sila dahil alam ko namang lagi silang handa at lagi silang nakasubaybay sa ating programang Itulay, lalong-lalo na tuwing araw ng Miyerkules. Ayan. Magsimula na tayo, Charles, sa panimulang pagtataya. Ayan. Ano ba yung dapat nilang gawin sa ating panimulang pagtataya? Pakibasa nga ang panuto, Charles. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Ayan, hindi na isusulat sa sagutang papel na katulad ng sinabi ni Charles. Ang gagawin na lang natin ngayon ay, saan ba magko-comment, Charles? Sa comment sa FB page or sa comment section. Ayun, sa comment section daw ng ating online tutorial ngayon. Ayan, i-comment nyo na lang yung mga sagot ninyo, yung tamang sagot. Ayan. Sige, Charles, simulan na natin. Unang katanungan, anong uri ng masining na panitikan ang naglalaman
ng isang maikling salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan? A. Maikling katha. B. Maikling tula. C. Maikling akda. D. Maikling talata. Ayan, bigyan natin ng pagkakataon yung mga viewers natin para ibigay ang kanilang kasagutan gamit ang ating comment section. Ayan, antayin natin, Charles, baka mamaya ano, pero syempre hindi ka nasasagot ha. Antayin na lang natin yung mga mag-aaral na kasalukuyang nanonood at nakikinig sa atin ngayon para ibigay ang kanilang tamang kasagutan. Ano kaya ang tamang sagot dito sa ating unang katanungan? Ito ba ay maikling katha, maikling tula, maikling akda, o di maikling talata? Ayan, antayin natin. Siguro nagtatype pa to. Charles, may nababasa ka na ba? Wala pa po. Ayan, meron na. Sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, C. Ayan. Sabi ni Kian Morris Layson, ayan, C. Sabi ni Arwin Rivera Embuscado, C. Ayan, pare-parehas sila ng sagot, C. Ano kaya ang tamang sagot, Charles? Tingnan natin. Sa 2, 3. Ano tamang sagot, Charles? Unang letra. Letrang A. Maikling katha. Ayun, maikling katha, letter A. Di bali na kahit mali yung mga sagot nung iba, ito ay panimulang pagtataya pa lamang. Ayan, babawi at babawi itong mga to, Charles. Hindi papayag itong mga to na hindi sila makabawi sa mga susunod na katanungan. O, ikalawang bilang, Charles, pakibasa. Pangalawang tanong. Alin sa sumusunod na mga bahagi ng kwento ang naglalahad ng mga kasagutan sa suliranin ng akda? Unang letra, A. Panimula. Pangalawang letra, B. Wakas. Pangatlong letra, C. Banghay. Pang-apat na letra, D. Pababang aksyon. Ayan, alin sa mga sumusunod na mga bahagi ng kwento ang naglalahad ng mga kasagutan sa suliranin ng akda? Panimula ba, wakas, banghay, o pababang aksyon? Ayan, may nakita ka lang sagot sa number 2, Charles? May nagsagot na po si Arwin Rivera Embuscado. Anong sagot niya? C. Ayan, ang sagot niya ay letter o letrang C. Ayan, abangan pa natin yung iba, baka meron pang mga humabol dito. Yan, sabi ni Aubrey Mendoza, kaklase to ni Charles. Alam ko, ang tamang sagot daw ay letter C. Tingnan natin. Ayan, ang tamang sagot sa ikalawang katanungan, Charles, ay? Ang pangalawang letra, B. Wakas. Ayun, wakas. Ayan. Lipat na tayo sa ikatlong katanungan. Ang pangatlong tanong, pwede kang manatili dito ngayon, sabi ni Tito Ray. Anong elemento ng maikling kwento ang lantad sa pahayag na ito? Unang letra, A. Tagpuan. Pangalawang letra, B. Tauhan. Pangatlong letra, C. Banghay. Pang-apat na letra, D. Tema. Ano kaya ang tamang sagot? Sige, abangan ulit natin yung mga mag-aaral na magko-comment dito sa ating comment section. Ayan, tignan natin. Medyo nag-aabang-abang na rin si Kuya Charles ng mga tamang sagot dito sa ating comment section. Kasi talaga naman, di ba, ang bibilis silang sumagot. Pag kami nakita ka, Charles, na ano, sunod-sunod na. Tama ba? Sunod-sunod yung lumalabas. Ayan. Sabi ni Princess Divine Simani, ano sagot ni Princess? 3, A daw po. Ayan. Ang sagot daw sa number 3 ay letter A. Sabi ni Aubrey Mendoza, letter B. Ayan. Sabi ni Viracle Joy Agonoy, A. Ayan. Ayan, binabati ko nga pala si Zian Rienzer Duque. Ayan, magandang hapon sa iyo, Zian. Tignan natin kung anong tamang sagot dito. Ang tamang sagot ay? Ang pangalawang letra, B. Ayun, Tauhan. nakuha ni Zian Duque yung tamang sagot sa ikatlong katanungan. Letter B, tauhan. O ako naman ulit magbabasa nito. Tapos ikaw yung panglimang tanong, Charles, ha? Halos bagong taon na. Pwede kang manatili dito ngayon, sabi ni Tia Luo. Alin sa sumusunod ay sumasalamin sa kulturang Chino? A. Pag-iwas sa responsibilidad. B. Pagpapahalaga sa pamilya. C. Pakikipagkaibigan. O letter D. Pakikipagkapwa.
halos bagong taon na. Pwede kang manatili dito ngayon. Ayan, magandang hapon kay Kian Morris Layson, kay Zian Rienzer Duque, kay Aubrey Mendoza, kay Princess Orea Janice Pedrialba. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Tingnan natin kung tama yung mga sagot nila. Ano kaya tamang sagot, Charles? Ang tamang sagot ay ang pangalawang letra, B, pagpapahalaga sa pamilya. Ayun, pagpapahalaga sa pamilya. Ayan. Ikaw na dito, Charles. Ikalimang tanong, anong larangan ang sumasakop sa mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sine o bilang bahagi ng industriya ng libangan? Unang letra, A, dula. Pangalawang letra, B, roleplay. Pangatlong letra, C, pelikula. Pang-apat na letra, D, maikling kwento. O ano kaya yung tamang sagot? Talaga namang kompletong-kompleto yung detalye na binibigay ni Kuya Charles ninyo, ni Tutor Charles. Yan, sa hinaharap. Ayan. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sabi ni Kian Morris Layson, letter D daw. Ayan, tingnan natin. Carl Lexus Harry Castillo, letter D. Joanna Omana, D. Princess Pedrialba, D. Tingnan natin kung tama yung sagot nila. Okay, ano yung tamang sagot? Ang tamang sagot ay ang unang letra, A, dula. Ayan, pero hindi dapat malungkot kasi ito ay unang pagtataya o paunang pagtataya pa lamang. Ayan. Yan, ang gagaling nila, Charles, no? Kahit na yung iba medyo hindi tama o tumpak yung kasagutan, talaga namang nakikita natin na aktibo silang sumasagot, nanonood at nakikinig sa ating session ngayong araw. Pero alam kong handang-handa na sila sa ating panibagong aralin ngayong araw. Ano ba yung tinalakay natin nung nakaraang linggo, Charles? Ang tinalakay nung nakaraang linggo ay talumpati. Ang talumpati ay sining ng pagpapahayag ng isang kaisipan tungkol sa isang paksa sa paraang pasalita sa harap ng tagapakinig. Ayan. Ngayon, ikaw ang tatanungin ko, Charles. Ayan. Naranasan mo na bang magtalumpati? Opo. Ayan. Bakit ka natatawa? Tinanong lang kita. Ayan. Naranasan mo na magtalumpati. Ano yung pakiramdam nang nagtatalumpati o nagsasalita ka sa harap ng maraming tao? Sa harap ng kaklase mo o sa harap ng mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo. Sabi mo kasi binigyan ka o meron ka ng karanasan sa pagtatalumpati. O, kwento mo nga sa amin at saka dun sa mga nanonood sa atin, buong Pilipinas ang nanonood sa atin ngayon, Charles. Sabihin mo nga sa amin kung ano yung pakiramdam mo kapag ikaw ay nagtatalumpati o nagsasalita sa harapan ng maraming tao. Sa simula ng talumpati, siyempre kakabahan ka. Pero pag nasa kalagitnaan ka at patapos na po ng iyong talumpati ay masasanay ka hanggang naibigay mo na ng todo ang iyong kaya. Talaga namang with conviction yung sagot ni Tutor Charles o ni Kuya Charles ngayon, no? Sa una lang kabado, pero habang tumatagal, basta na ibibigay mo yung impormasyon na dapat malaman ng mga nanonood, parang medyo nabubunutan ka na ng tinik. Ganun ba? Ganun po. Ayun, ganun na ganun nga. Okay, yun yung tinalakay natin noong nakaraang linggo. Meron akong tanong, talagang ikaw yung nakalagay ngayon sa hot seat, Charles. Ayan, kasi ikaw yung minimi ko. Ayan, tinitignan nila ngayon kung talagang matatas ang utak mo. Pero sa nakikita ko naman, wala pa naman akong binabatong tanong na hindi mo nasasagot. Ayan. Eto, may tanong ako sa iyo. Bakit kaya kailangan nating magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan? Kailangan nating magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan sapagkat ang mga pagsubok na ito ang sumusubok sa ating katatagan at sa ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. At ito rin ang nagtuturo sa atin na maging matatag sa lahat ng hamon ng buhay. Talaga naman, inaral mo ba yan, Charles? Napakaganda naman ng sagot mo. Talaga namang tayong mga Pilipino, actually hindi lang tayo mga Pilipino, no, pati yung mga iba't ibang tao sa iba't ibang panig ng buong mundo.
talagang hindi rin sila nagpapatinag sa mga pagsubok dahil dito nalalaman kung gaano tayo katatag at dito natin malalaman kung gaano tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil alam naman natin na kapag may pagsubok na dumadaan sa buhay natin, sino ang lagi nating katulong, Charles? Ang Panginoong Diyos. Ayun, ang ating Panginoong Diyos. Magandang hapon sa iyo, Chantel Gomez. Ayan, yung katanungan ko sa inyo na yon ay may kaugnayan sa ating tatalakayin na maikling kwento ngayon na pinamagatang, anong pamagat? Ang pamagat ng kwentong ito ay Niyebeng Itim. Niyebeng Itim. Ano bang niebe? Ano bang kulay ng niebe, Charles? Di ba yung niebe snow? Ayan, puti. Bakit kaya naging Niyebeng Itim to? Sige, tingnan natin kung bakit tinawag na Niyebeng Itim. Nilyuheng at isinalin sa Filipino ni Galileo S. Zafra. Ayan, ito ay buod lamang ng Niyebeng Itim. Ayan, ako muna, salit-salit tayo, Charles, para lalo nilang maunawaan yung buod ng kwentong Niyebeng Itim. Ayan, nabilanggo noon si Li Huacan, ngunit nakalaya na. Gayunman, kahit wala na sa loob ng piitan, ay tila bilanggo pa rin siya ng mga bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Isa na rito ay ang kalungkutang nadarama sa pagkawala ng ina. Labis siyang nababalisa tuwing maaalalang wala na siyang pamilya. Upang maibaling ang atensyon sa ibang bagay, ninais niyang magtinda na lamang ng prutas. Ito na ang hudyat na nais niyang magbagong buhay. Ngunit hindi naaprubahan si Huacan bilang tagatinda ng prutas dahil puno na. Dahil desidido, kahit ano na lamang ay ititinda niya, na pagdesisyonan niyang damit na lamang ang ibenta. Napahintulutan na si Huacan. Naging abala siya sa pagbili ng materyales para sa kanyang karitong gagamitin. Siya rin mismo ang gumagawa nito, na ginawa niya hanggang bagong taon. Sa ikalimang araw ng bagong taon, nag-umpisang lumakas ang benta ni Huacan. Marami siyang naipagbiling mga damit na umabot sa 20 piso. 20 piraso. Ngunit sa mga sumunod na araw ay lumamlam ang benta ni Huacan. Pero gayunpaman, hindi siya nawala ng pag-asa. Isang araw ay nakapagbenta siya ng mga kasuotang makakapal para sa 4 na karpintero na nagbigay init sa nilalamig na mga manggagawa. Dito namulat si Huacan na ang oportunidad ay kumakatok kanino man, kailanman. Alam kong naintindihan nila at naunawaan nila yung akdang binasa natin. Charles, ano nga ba yung ibig sabihin ng maikling kwento? Ang maikling kwento ay isa sa mga anyo ng panitikan. Ito ay maiksing salaysay na naglalaman ng isang kwentong may mahalagang pangyayari. Ayan, ang maikling kwento daw ay isang anyo o akdang pampanitikan kung saan makikita natin yung mga o naglalaman ito ng salaysay ng mga mahalagang pangyayari. Ayan. Ano ba yung mga elemento ng maikling kwento? Umpisahan ko muna, Charles, ha? Yung banghay o plot ay tumutukoy sa maayos na pagsasalaysay ng mga pangyayari tulad ng ano ang mga pangyayari at ano ang kaugnayan at kahulugan ng mga pangyayaring ito. Sa makatwid, ang banghay ay ang maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga magkakaugnay na pangyayari sa akda. Banghay o plot. Ibig sabihin dito natin makikita, Charles, yung Anong tawag doon, Charles? Simula umpisa hanggang... Ayun, simula hanggang dulo o yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ayan. Una hanggang huli. Ayun, magaling. O, sige. Banghay ng maikling kwento. O, Charles, go. Simula. Dito nakasalalay ang kabilihan ng mga mababasa at pinakikita kung saan at paano nagsimula ang kwento. Maaaring mailahad agad dito ang suliranin at kadalasang ipinakilala ang iba't
pang mga tauhan sa kwento. Ayun, dito sa simula daw, sabi Charles, ipinapakilala yung mga tauhan o yung mga nagsisiganap ng kwento. Dito rin natin makikita kung saan naganap, kung paano nagsimula ang kwento at minsan makikita natin dito yung mahahalagang suliranin na binibigyan ng solusyon sa isang maikling kwento. Siyempre kailangan makilala natin kung sino yung mga magsisiganap, di ba? Di ba Charles? Ano ba yung una mong inaalam pag nagbabasa ka ng kwento? Yung mga tauhan po. Oo, siyempre kasi sila yung umiikot sa kwento, di ba? Sila yung nagbibigay buhay sa kwento. Kaya kailangan nating makilala sila isa-isa. Kung ano yung katangian nila, kung ano ba yun, bida ba sila o ano ba yun? Kontrabida. Ayun, kung bida ba sila o antagonist. Ayun, protagonist and antagonist talaga namang with conviction talaga mga kasagutan nito sa latang nag-aral to. Pwede na kitang iwan dito, Charles. Ayan. Ano daw yung suliranin, Charles? Ang suliranin, ang problemang haharapin ng mga tauhan sa kwento. Ito ang nagsisilbing dugo ng bawat kwento, ang nagpapadaloy at nagbibigay ng interes sa istorya. Sige nga, alam ko magaling ka din sa agham o siyensya. Ano yung ginagawa ng dugo sa ating katawan? Ito ang nagtra-transport ng nutrients sa ating body. Ayan, nutrients and oxygen yan. Ganon din ang ginagawa ng suliranin sa kwento. Galing-galing naman ni Charles. Mapa-asignaturang Pilipino o asignaturang agham talagang magaling. Ayan, yung suliranin daw ay nagsisilbing dugo dahil dito dumadaloy kung ano yung nangyayari o yung pinakadaloy ng kwento. Dito din natin malalaman kung paano hinaharap ng mga tauhan yung suliranin na makikita sa isang maikling kwento. Ayan. Papataas na aksyon o rising action daw. Anong ibig sabihin nito, Charles? Pataas na aksyon. Dito nagaganap ang paglalahad ng suliranin. Isinasaad ang mga nagiging reaksyon o hakbang ng mga tauhan sa suliraning kinaharapan. Tinatawag din itong saglit na kasiglahan o ang panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa kwento. Ayan, dito natin makikita yung pagsasama-sama ng iba't ibang klase ng tauhan na nasa kwento, no? At dito rin natin makikita yung reaksyon ng bawat tauhan kung papaano nila binibigyan ng solusyon o solusyon yung suliranin o problema na kinakaharap sa isang maikling kwento. Kasukdulan. Pag sinabing kasukdulan sa isang hugis tatsulok, nasaan yun, Charles, yung kasukdulan? Nasa gitna. Ayun, nasa gitna o nasa taas. Ano bang ibig sabihin ng kasukdulan? Kaya sinabing nasa tuktok ng triangle ang kasukdulan dahil ito ang pinakamataas na antas sa bahagi ng kwento. Dito makakamta ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian na kanyang ipinaglalaban. May mga kwentong ang kasukdulan ang nagiging wakas ng kwento. Ayun, ito rin yung tinatawag natin, Charles, na pinaka-interesting at pinakakapanapanabik na pangyayari sa kwento. Ayan, kaya nga nasa tuktok dahil ito yung climax sa salitang Ingles. Yung pinakamataas na antas, pinakakasukdulan, pinakakapanapanabik na pangyayari sa kwento. Ayan. Ito naman tayo sa pababang aksyon, falling action o denoma sa English. Ayan. Ano ba yung meron sa pababang aksyon, Charles? Dito makikita ang kakalasan. Sa kakalasan ng mga konbensyonal o tradisyonal na kwento, dito binibigyang kasagutan ang mga suliraning inilalahad sa kwento. Maaaring masasagot sa bahaging ito ang lahat ng tanong na nasa isipan ng mambabasa. Ayun, kasi minsan kasi nagiiwan ng isang malaking tandang pananong sa isipan ng mga nagbabasa. Ano ba talaga ang nangyari sa kwento? Dito rin natin makikita kung ano yung naging solusyon sa problema na kinaharap ng mga tauhan sa loob ng isang maikling kwento. Bumati ka naman ng isa. Sige, bumati ka, Charles. Kanina pa sila bumabati sa atin kahit isa lang. Dian Ancheta, watching, listening from Echagüe West District. Doña Magdalena H. Gafud High School. Diane May
Q Ancheta. Ayan, Dayan Ancheta, Grade lagi 9 nanonood Families. dyan, Charles. Lagi nanonood dyan sa atin. Si JP Viloria din, si April, at saka si May Batag Kaponga. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. At ang wakas, syempre, kung merong simula, meron tayong tinatawag na Wakas. anong ibig sabihin ng wakas, Charles? Ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o nagtapos ang kwento. Ang wakas ay maaaring masaya o malungkot o nagbubukas sa iba pang ideya o tinatawag na open-ended sa isipan ng mga mambabasa. Kung ikaw ang bibigyan ko ng pagkakataon, Charles, na sumulat ng isang maikling kwento, paano mo tatapusin yung kwentong isusulat mo? Masaya ba? Malungkot? Good ending po. Good ending ibig sabihin, masaya. Tama ba? Talagang Opo. masayahing bata ka talaga, no? Talagang hindi nakikita sa bakas ng iyong pagmumuka ang kalungkutan. Ayan. May iba't ibang uri ang maikling kwento. Isang uri nito ay ang kwento ng katutubong kulay. Binibigyan ng focus sa kwentong ito ang kapaligiran, ang mga kaugalian, ang mga pananamit, ang uri ng pamumuhay at hanapbuhay na sinasabi po, paniniwala at pananaw sa buhay. Kilala naman natin, Charles, ang Pilipinas na isang bansang mayaman sa kultura at tradisyon. Tama ba? May naaalala ka ba dun sa mga sinaunang kultura at tradisyon ng mga Pilipino? Ano ba yung mga Bulkang Mayon. yung mga alamat, yung pinagmulan ng mga bagay. Sa mga pananamit naman, syempre, kilala ang Pilipinas sa pagsusuot ng mga barot saya at barong Tagalog, di ba? Ano ba yung mga paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang nanirahan dito sa ating bansa, ang bansang Pilipinas? Sige nga. Ano po ulit? Ano yung mga naging pamumuhay? Pag ikaw malapit ka sa dagat, siyempre, anong pamumuhay mo? Kung nasa dagat ka, malamang po, ikaw po ay mangingisda. Pero kung ikaw ay nasa patagan, ikaw ay magsasaka. Ayun, yun yung mga sinasabi nating mga naging kultura o mayamang kultura talaga. Mayaman talaga sa kultura ang bansang Pilipinas. Ayan. Kaya dito natin nakikita yung kwento ng katutubong kulay kung saan nakikita natin o pinahahalagahan natin ang kultura ng Pilipinas o yung bansang ating pinakamamahal. Ayan. Mahalaga na ang bawat isa ay matutong gumamit ng mga pahayag tulad ng pangatnig at transitional devices upang magamit sa pagsisimula, pagpapatuloy ng mga pangyayari at pagtatapos ng isang kwento. Ano nga ba yung pangatnig o transitional devices, Charles? Ang pangatnig ang nagdudugtong sa salita. Ayan. Ito din ay ginagamit ng pag-ugnay-ugnay ng mga pangungusap at sugnay sa pamamagitan nito na pagsusunod-sunod natin ng tama ang mga pangyayari sa isang kwento ayon sa tamang gamit nito. Ayan. Pangatnig ang tawag sa mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay. Transitional device naman ang tawag sa mga kataga na nag-uugnay sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, naratibo at paglilista ng mga ideya, pangyayari at iba pa sa paglalahad. Ano ba yung mga pangatnig at mga halimbawa nito? Pangatnig at transitional device. Sa wakas, sa lahat ng ito ay ginagamit para sa pananapos. Okay, panapos. Magbigay ka nga ng halimbawa, Charles, sa mga pangungusap na ginagamitan ng sa wakas at sa lahat ng ito. Sa wakas, nakahuli rin ako ng manok. Ayan. Pero talaga nagbigay ka ng sarili mong halimbawa, ha? Ayan. Sa wakas, nakahuli rin ako ng manok. Bilang panapos, ginamitan niya ng sa wakas. Nakalaya na rin si Lee Hyo-kan sa bilangguan. Sa lahat ng ito, napagtanto niya ang kahalagahan ng kanyang ina. Kalawa, kung gayon naman ay ginagamit sa panlinaw. Halimbawa, pakibasa, Charles. A. Malinaw ang paalala ng ina sa kanya. Kung gayon, kaya ni Lee Hyo-kan ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Ayan, medyo nauutal tayo doon sa pangalan ni Lee Hyo-kan. Pero yung kung gayon ay ginagamit para maging malinaw o sa panlinaw sa isang pangungusap, sugnay. Ayan, ginagamit upang maging malinaw. Malinaw ang paalala ng ina sa kanya, kung gayon
kaya ni Liu Quan ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Ayan. Ayan. Subalit, datapwat ngunit, paninsay o panlungat. Paano naman natin ginagamit to, Charles? Ito ay ginagamit para magsalungat. Ayan. Subalit, o dapatwat o ngunit. Ayan. Pakibasa nga yung mga halimbawa natin. Mga halimbawa nito. Una, mahal ni Hyuan ang kanyang ina, subalit di niya ito naipakita ng ito'y buhay pa. Pangalawa, matumal ang benta, dapatwat hindi siya sumuko sa pagtitinda. Charles, Pangatlo, sige, doon tayo sa letter B. Matumal daw ang benta, ibig sabihin mabagal yung benta. Gumamit ng datapwat. Ano bang ginawa niya? Kahit mahina yung benta o matumal yung benta, hindi pa rin siya sumuko. Ayan, ibig sabihin, kahit matumal yung benta, kahit mabagal yung pagbenta niya, hindi pa rin siya sumusuko, nagtinda pa rin siya. Ayan. Letter C. Pangatlo, maaga silang pumila para makakuha ng lisensya, ngunit naubusan na siya ng kota para sa pagtitinda ng mga prutas. Ayan. Nagtitinda siya ng maaga siyang pumila pero naubusan siya, kaya naubusan siya ng kota para sa pagtitinda ng mga prutas. Ayan. Samantala saka pantuwang, pantulong. Bigyan natin ng halimbawa. Natutuhan niya ang paggalang sa mga nakakatanda saka ang pagsunod. Masaya ang lahat sa pagsalubong sa Pasko, samantala siya ay abala sa pagkumpuni ng kanyang kariton. Ayan. Masaya ang lahat na pagsalubong ng Pasko, pero abala siya o busy siya sa pagkukumpuni ng kanyang kariton. Ayan. Letter number 5. Kaya dahil sa ginagamit sa pananhi, yan, halimbawa, nakabenta si Liu Quan ng 20 panlamig na anggora kaya sumiglas siya. Ayun yung sanhi. Nakikita natin yung relasyon ng sanhi at bunga. Masaya na si Liu Quan dahil sa mayroon na siyang magawa. Ayan. Ayan, alam natin na uunawaan nila yung mga impormasyon tungkol sa ating aralin, kaya alam ko masasagot nila yung mga katanungan, Charles, na ibibigay natin ngayon. Ayan. Para sa pangwakas na pagtataya, basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap at piliin ang tamang letra na tumutukoy sa tumpak na kasagutan. Yan. Gamitin lamang ang saan natin ilalagay yung sagot natin, Charles? Comment section. Ayan, sa comment section. Ayan. Unang katanungan. Sige, ikaw muna. Bilis. Bilisan lang yung pagbabasa. Anong elemento ng maikling kwento ang nais bigyang pansin sa bahaging ito? Natatanaw ko ang aking sarili sa isang masusukal at tahimik na kapaligiran. Tanging huni ng ibon lamang ang maririnig at paspas ng hangin. Isang maliit na bahay na giray na yari sa kawayan ang makikita sa di kalayuan. Unang pagpipilian. A. Tagpuan. Pangalawang pagpipilian. B. Banghay. Sige, sabihin mo lang yung letter, Charles. C. Ganon C. na lang. Tauhan. D. Kasukdulan. Ayan. 10 segundo yan. Antayin natin yung mga sagot nila. Ayan, ang tamang sagot ito ay tagpuan kasi inilalarawan dito kung saan naganap o nangyari ang kwento. Naman, ikalawang katanungan. Ang krisis ay may simula, patlang, may katapusan, kaya hanapin ang pinakamaikling landas sa pagitan ng simula at katapusan nito. Alin sa sumusunod ang angkop na pangatnig upang mabuo ang diwa ng pangungusap? A. Dahil sa, B. Datapwat, C. At o D. Samantala. Bilang natin. Ayan. Bibilang tayo. Ayan, sabi ni Chantel kanina, A daw. Sabi ni Chantel Gomez at sa ni Zian Yenser Duque. Samantala, sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay datapwat. Ang krisis ay may simula. Yan, datapwat may katapusan. Ayan. Tatlong bilang, bilisan natin, Charles, kasi malapit na mag-time. Pangatlong bilang, anong bahagi ng kwento ang tumutukoy sa kapanapanabik na pangyayari sa kwento? A. Panimula.
B. Kasukdulan. C. Suliranin. D. Wakas. Ay, alam kong kayang sagutin nung mga aktibong nanonood at nakikinig sa atin ngayon yan. Kasi ayan yung ginaganyan-ganyan mo kanina, Charles, di ba? Opo. Ayan, yung pinaka-kapanapanabik at yan. Ayan, tingnan natin. Ayan, tingnan natin kung ano ang tamang sagot. B, kasukdulan. Tama si Chantel Gomez. Ay, palakpakan naman natin. Ang galing. Ayan, sabi ni Hannah Singh Fernandez, bidet. Ay, ikaapat na bilang. Charles, ikaw na. Ikaapat na bilang. Alin sa sumusunod na pangapahayag ang hindi gumagamit ng transitional devices? A. Maaabot din niya ang kanyang pangarap. B. Sa wakas, nakatapos din siya ng pag-aaral. C. Sa pagkakataong ito, ako na ang masusunod. D. Nakatanggap sila ng award dahil sa pagtutulungan. Basta ako, Charles, alam ko yung sagot dito pero hindi ako magsasalita. Ngayon. 4, 3, 2, and 1. Ayan, i-reveal natin yung sagot. Ang tamang sagot ay A. Maaabot din niya ang kanyang mga pangarap. Ayan. Lumako na tayo sa ikaapat na bilang. Gustong lumaban ni Rigor, ngunit wala siyang lakas, kaya nagpanggap na lamang siyang tanga. Ano ang ibig sabihin ng pahayag? A. Duwag. B. Mahina ang loob. C. Matapang. Or D. Takot. Nakakatuwa naman to. Napindot ko na yung tamang sagot. Ayan, tama si Sian Yenser Duque. Ang tamang sagot ay letrang B. Mahina Ayan, ang loob. Mahina ang loob. Ayan. Alam ko magagaling at matagumpay nilang nasagot ang mga gawain. Palakpakan natin isang virtual clap para sa mga aktibong nakikinig at nanonood sa atin ngayong araw. Ayan, lagi silang nakasubaybay sa atin. Charles, tuwing araw ng Miyerkules, kami mang dalawa ni Tutor Ryan ay laging tuwang-tuwa sa mga mag-aaral na ito. Talagang aktibong nakikinig at nanonood. Para sa kanilang takdang gawain, yan, Charles, ano ba yung dapat nilang gawin para sa kanilang takdang gawain o homework? Ang kanilang takdang gawain ay gumawa ng sariling maikling kwento na may kinalaman sa kultura nating mga Pilipino. Pumili lamang ng bahagi, simula, gitna o wakas. Gumamit ng mga pangatnig at transitional devices. Ayan, alam kong tinalakay natin yan kanina sa kanila, Charles, no? Yung kung gaano kayaman ang Pilipinas sa kultura. Di ba? Tama ba? Tinalakay natin kanina yan. Ayan, alam kong naunawaan nila yan at alam kong magagaling itong mga, mag-aaral. Ano, tawag natin sa kanila, Charles? Mga Lodi. Ayan, matagumpay nilang natapos ang araling ito kaya karapat-dapat lamang sila nabigyan ng isang gintong medalya dahil sila ay nangunguna hindi lamang sa ating puso kundi pati sa asignaturang Pilipino. Ayan, para sa mga kasagutan ng inyong takdang gawain, sagot mo, i-share mo, i-post lamang ang inyong mga sagot sa Facebook at gamitin ang, pakibasa nga yung mga hashtag, Charles. Hashtag Filipino9. Hashtag Itulay Level Up. Hashtag Tutor Rai at Eric. Ayan, dyan po natin ipadala. Huwag po natin kakalimutan. Sa susunod po ulit na Miyerkules, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon, ay makakasama nyo pa rin po ninyo kami ni Tutor Ryan. Ayan, from SDO Camarines Sur. At ang inyong lingkod po si Tutor Eric from SDO Caloocan City. Para sa inyong komento at suggestion, mag-email lamang sa ltech@deped.gov.ph o iscan lamang ang ating QR code na nakikita sa inyong mga screen ngayon. Ayan. Para po sa susunod nating kabanata na mapapanood, matutunghayan po natin ang mga magagaling na tutor ng Filipino Grade 10. Si Tutor Pam from SDO Caloocan at si Tutor Donna ng SDO Las Piñas. Maligayang kaarawan, maligayang bati, Tutor Pam. Ayan, birthday niya ngayon, Charles. Happy birthday, Tutor Pam. Sige nga, Charles, bago tayo magtapos, pakilala mo ulit yung sarili mo at
sinasamantala ko yung pagkakataong ito na magpasalamat sa iyo, Charles, dahil ipinakita mo ang iyong kagalingan at tatas ng iyong utak sa pagtuturo ng asignaturang Pilipino dito sa ating Itulay online tutorial. Siya po si Charles. Ikaw na magpakilala ng sarili mo. Ako si Charles Denmark Amian Pantalita na isang mag-aaral ng St. Michael Academy of Valenzuela. Magandang hapon sa inyo at paalam. Ayun. At ako naman po si Tutor Eric. Lagi niyo tatandaan sa asignaturang Pilipino, kami ang karamay nyo. Salamat, Charles. Magandang hapon sa inyong lahat.